Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tuluyan na ngang nagising sa katotohanan itong si Joanna matapos manakaw sa kanya ni Attorney Charlie at Lani ang kumpanya na pinakaingat-ingatan ng kanyang lola na si Madam Aurea. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Shining Inheritance. Sa launching nga ng bagong kumpanya ni Attorney Charlie ay nagmistulang isang magarbong okasyon, puno ng tagumpay at bagong simula para sa kanila. Ngunit ang mga plano niyang umakyat sa tuktok ng kanyang negosyo ay biglang nagbago nang dumating si Ina kasama si Lola Aurea at si Joanna. Sa harap ng maraming bisita, ang kanilang presensya ay nagdulot ng isang malupit na hamon kay Attorney Charlie. Ang buong akala ni Attorney Charlie, tanging siya lamang ang may kontrol sa negosyo. Ngunit nagkakamali siya. Ang lahat ng kanyang tinatangkilik at pinagmamalaki ay unti-unting nawawala sa kanyang mga kamay dahil hindi pumayag si Ina na manakaw ng basta-basta lang ang kumpanyang pinaghirapan ni Lola Aurea. Habang si Attorney Charlie ay nangagalit sa mga pagkatalo niya, si Ina ay tuloy-tuloy na ipinaglalaban ang kanyang mga layunin. Ibalik sa tamang kamay ang kumpanya ni Lola Aurea sa tulong ni Joanna na ngayoy kakampi na ni Ina, na ngayoy muling nagbalik loob kay Lola Aurea matapos matutunan ang mga pagkakamali na nagawa niya sa lahat ng buhay niya. Unti-unting napapalakas ang kanilang posisyon. Hindi na magpapatalo si Lola Aurea at Ina sa mga pagsubok na dulot ng mga magnanakaw na sina Attorney Charlie at Lani. At sa kalagitnaan nga ng magarbong event na ito, dumating ang hindi inaasahang pagsubok. Alam ni Attorney Charlie na ang mga aksyon ni Ina at ang pagdating ni Ina sa kanyang launching ay magdudulot ng gulo. Kaya nagbaon siya ng baril bilang paghahanda sa anumang mangyayari. Nang makita niyang nagsimula ng magulo ang lahat at ang mga pulis ay nagsidatingan, nagdesisyon siyang kumilos. Ang hangarin niyang protektahan ang kanyang negosyo at pamilya ay nagdulot ng isang pagkakamali na magbabago ng lahat. Sa gitna nga ng kaguluhan, si Francis, ang tapat na anak ni Attorney Charlie, ay hindi nagdalawang isip na protektahan ang kanyang ama laban sa mga pulis. Hindi alintana ang panganib. Siya ay patuloy na nakipaglaban para sa kanyang pamilya. Ngunit sa hindi nga inaasahang pagkakataon, isang bala mula sa mga pulis ang tumama kay Francis. Ang lahat ay nagulat. Ang ama na si Charlie ay hindi makapaniwala sa nangyari. Ang tanging anak na nagtatanggol sa kanya, na tumulong sa kanya sa kabila ng lahat ng pagkakamali, ay naging biktima ng isang hindi inaasahang insidente. Ang pagkabaril ni Francis ay nagdulot ng isang mas matinding galit sa puso ni Charlie. Hindi na siya papayag na makalagpas na lamang ang mga pagkatalo at paghihirap na dulot ng kanyang mga kalaban, lalong-lalo na ni Ina. Nang makita niyang si Francis ang naging biktima ng kanyang mga hakbang, hindi na siya nagdalawang isip. Tanging isang bagay na lamang ang umiikot sa kanyang isipan, paghihiganti. Gusto niyang mawala na sa buhay niya o sa landas niya si Ina, lalong-lalo na si Lola Aurea. Habang ang mga pangarap ni Attorney Charlie ay unti-unting nawawala, nagsimula siyang magplano ng mas matinding hakbang matapos nilang matakasan ang mga kapulisan. Hindi niya kayang mawala ng lahat
ang kumpanya, ang kanyang kayamanan, at ang posisyon sa negosyo. Kaya't nagsimula siya ng plano upang tuluyan mapabagsak ang kumpanya ni Lola Aurea. Isang malupit na plano na magbubura sa kumpanya ni Lola Aurea sa mapa. Ang plano ay isang malupit na pagpapasabog, isang hakbang na magbabalik kay Atty. Charlie sa kanyang naisin. Si Lani na hindi alam ang lahat ng susunod nilang plano ay masayang ipinagdiwang ang tagumpay ng kanilang kumpanya para sa kanya. Ang mga pangarap nila ay matutupad na. Ngunit hindi niya alam na sa likod ng ngiti na kanilang tinatamasa ay isang madilim na plano ang naglalaga. Siya'y tapat kay Atty. Charlie, ngunit hindi niya rin alam ang mga lihim na nagtatago sa kanyang mga mata. Habang ang galit ni Atty. Charlie ay tumitindi, hindi nagtagal, ay isang malaking bangungot ang dumating sa kanila. Ang pagpapasabog na plano ni Atty. Charlie ay naging simula ng isang malupit na digmaan. Sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon, pinangunahan niya ang pagpaplano ng isang malawakang pagsabog na magbawasak sa negosyo ni Lola Aurea. Tiyak na mawawala sa mapa ang lahat ng tinatag ni Lola Aurea, ang kanyang mga sakripisyo, ang kanyang pamilya, at ang mga taon ng pinagsamahan. Ngunit sa kalagitnaan ng kaguluhan, si Ina at si Joanna ay patuloy na nagsusumikap upang hindi matuloy ang masamang plano. Alam nila na ang tanging paraan upang mapanatili ang lahat ng pinaghirapan nila ay ang pagsasama-sama at pagtutulungan. Hindi sila papayag na mawalan muli ng pagkakataon. Nagdesisyon silang magtulungan upang pigilan ang mga plano ni Atty. Charlie. Ang huling labanan ay nagsisimula. Ang mga puwersa ng kasamaan at kabutihan ay magtatagpo sa isang lugar, kung saan magtatagpo ang lahat ng kanilang pangarap at pagkatalo. Ang lahat ng mga karakter ay patuloy na sinusubok ng pagkakataon. Ang magkabilang panig ay magtutulungan upang pigilan ang papasiklab ng isang digmaan. Ngunit si Atty. Charlie ay hindi pa rin titigil. Pinilit niyang itulak ang kanyang plano at tuluyan ng sirain ang lahat. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga magbabalik loob. Si Joanna, na may malalim na sugat mula sa mga pagkatalo, ay muling tinanaw ang tamang landas, ang magsimula ng isang bagong buhay. Isang malaking paghaharap. Matutuklasan nila ang tunay na halaga ng kapatawaran at pagpapatawad. Ang pagtatagumpay ay hindi sa pagwawagi sa lahat ng bagay, kundi sa pagkakaroon ng lakas ng loob na magbago at magsimula muli. Ang mga nakaraan ay magbibigay ng aral na magpapabago sa kanilang mga buhay. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Shining Inheritance. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.